So good day everyone. For this video, we will be talking about the introduction to Philippine criminal justice system. First and foremost, what you need to know is the Philippine criminal justice system is composed of 5 pillars, or in some resources or recent resources, it is very much identified as components too. So for the sake of this video, we will be referring it to 5 pillars or components of the Philippine criminal justice system. The Philippine criminal justice system is composed of 5 pillars or 5 components. And those pillars or components are as follows. Number 1, law enforcement. Number 2, prosecution. Number 3, court. And number 4, corrections. And last but not the least, the community. So let's visualize the criminal justice system as this structure. Okay, so again, this will be the criminal justice system. Those 5 pillars or components would be these pillars that supports the system. So they are called pillars to represent their essentiality or their importance when it comes to administering justice o sa pagbibigay ng hustisya. Pillars po or kung gusto nyong Tagalogin, poste, ang nagiging haligi, no, at sumusuporta sa ating gobyerno para makapagbigay ng makatarungang hustisya. At ito pong 5 na to ang nagre-represent doon. Yun nga yung in-enumerate natin kanina, which is 1, the law enforcement. 2, prosecution. 3, the court. 4, the corrections. And lastly, the community. And in this order, actually, they are already in order or consecutively in order. Ganyan din po nararanasan o gumagana ang ating criminal justice system from law enforcement ending to community. So, of course, there are some side step na mangyayari at i-discuss din natin yun further on. So, firstly, yun nga, I introduced the criminal justice system which is supported or composed of these 5 pillars. At iginawa po to, again, from the name itself, no, para makapagbigay ng hustisya sa mga krimen na nangyari. Take note of that. Crimes dapat ang involved dito. Kaya po tayo may word na criminal justice system. Okay? May explain pa po natin yan further on. Now, let us define the criminal justice system. So, criminal justice system is defined as the machinery of the state or government which enforces the rules of conduct necessary to protect life and property and maintain peace and order. So, from its definition, binibigay na po agad kung ano ang pangunahing layunin ng ating criminal justice system, which is to protect life and property and maintain peace and order. Okay? So, ano naman ang criminal justice? No? So, criminal justice system refers to the entire system itself, the entirety of this system. So, criminal justice refers to or is viewed as the system of law enforcement, adjudication, correction, and is directly involved in the apprehension, prosecution, and control of those charged with criminal offense. So, based yan na sa ating source, no? That is the definition of criminal justice. So, by comparison, kung naku-curious kayo, kung naku-curious man ka po, this is the Philippine criminal justice system. On the other hand, the American model or the American type of the criminal justice is only composed of 3 components. Namely, law enforcement, the same as ours. Next is court already. And lastly, correction. And that's about it. No?
Last na February criminology licensure exam, this is actually question. No? Natanong po ito na kung sa Pilipinas meron tayong 5 components. No? If the Philippines have 5 components of criminal justice system, the American has 3. Which of the following is not or does not belong those to dun sa model, no? Sa American model ng criminal justice system. So, kailangan lang po tandaan, law enforcement, court, correction. So, bakit? Ano yung nawawala? First, no? Ang nawawala, prosecution and community. Okay. Sa criminal justice system kasi natin, no, tinitingnan po or ginawa ng kinilala ng separate pillar ang prosecution. However, their prosecution is actually absorbed in the court. No? Since the prosecution goes side by side in their job na sa korte, no? Inabsorb na po sa kanila, sa component ng court, kinonsider na po na nandyan na yung prosecution, hindi na kailangan i-separate. So sa atin, sineperate po. Mamaya ipapaliwanag din pa. As we go along, no, ipapaliwanag din po natin. And the community, ito pa isa. In their criminal justice system, the community is not viewed as one of the tools para makapagbigay ng hustisya. So why? No? Sa atin, makikita nyo, malalaman nyo rin po na napaka-importante ng ginagampanan ng komunidad sa pagsusugpo ng krimen. No? Sa kanila, hindi po siya viewed as a essential or categorized na, no, hindi, parang common sense na lang, kasama na yung community diyan, they belong to the community, parang gano'n. Okay? But in the Philippines, no, it is emphasized the involvement of us, the community, okay, the people sa paglaban sa krimen. Okay? So, kung gumawa ka ng krimen, una mo makaharap law enforcement, which is the agencies that are in charge to apprehend you, hulihin ka. Next, prosecution. Sa prosecution po, no, ito po yung tulay from law enforcement papunta sa court. At meron po itong importanteng duty para maiwasan po ang build-up ng cases sa court. So kaya po maraming kaso sa Pilipinas na inaabot ng ilang taon or minimum years, no? Kasi the case build-up in the courts are very much overwhelmed, no? Napakarami pong kaso na inaasikaso ng ating mga korte at hindi niya maipapamadali, no, agad-agad ang iba-ibang kaso, no. Ayun. In this part, no, the prosecution, ang unang hinahanap, no, or ang previously na hinahanap is what we call probable cause. Ang una pong hinahanap dati, probable cause. No, lagyan natin dito. Turay natin to. Probable cause. Yan ang unang hinahanap po dati. Bakit ko sinasabing dati o yung una? No? Kasi binago na po yan. No? Recently, the DOJ ordered a memorandum that instructed the prosecution or raised the bar, no? Tinaas po yung standard. Imbis na probable cause na lamang hinahanap, ang hahanapin na po dapat ng prosecution para makatuloy ang kaso papunta sa korte is prima facie evidence. So yan na po ang hinahanap. So balikan muna natin si probable cause. Ano ba muna si probable cause? So dati ang hinahanap lang po, probable cause. Also, we can refer to it as well-founded belief. No? Sapat lang na paniniwala na posibleng yung tao na yan ang gumawa ng krimen, pwede nang i-refer, no, ituloy ni prosecution yung kaso papunta sa korte. Okay? So by the way, bakit ba kailangan ng prosecution? Bakit ba ano ba ang importansya niya, no? So the prosecution, sabi nga natin, ang ginagamit sa nakakaharap sa criminal justice system ay mga krimen lamang po, mga criminal cases. The prosecution, ang trabaho niyan is to represent the state
ang ating buong bansa. Kaya nga po kapag sa kaso ang nakalagay, no, dito po yan, ang nakalagay dyan, people of the Philippines. People of the Philippines versus kung sino man yung taong nakagawa ng krimen or allegedly, no? So, sa prosecution po, sila po yung mga magre-represent sa side ng offended party. Bakit? So, isa po sa mga principle or doctrine behind this is kapag gumawa ka ng krimen in our country, no? Hindi lamang po yung offended party, yung biktima ang naapektuhan mo. You are instead affecting the entire country or the whole of the people of the Philippines. Kaya po, trabaho ni prosecution, i-represent ang ating sa mga sarili, no? All of the Filipino people. Laban sa iyo na allegedly gumawa ng krimen. Kaya nga po sabi natin dito, ito ay mekanismo ng ating gobyerno laban sa krimen. So, balik tayo dito. So, dati, probable cause ang hinahanap. Ano nga ulit yung probable cause? Well-founded belief. Sapat lamang po na paniniwala na yung tao na yan, no, na may krimen na nangyari at yung tao na yan ang probably na gumawa ng krimen. No? There is a high probability na ikaw yung gumawa ng krimen. Halimbawa, ikaw yung suspect. However, no, dahil nga tinatry po na gumagawa ng paraan ng Department of Justice na madiklang yung cases sa ating courts, nagbigay sila ng memorandum which instructed the prosecution from finding probable cause up to dapat prima facie evidence na po ang kailangan hanapin. So, for this, hindi ko muna i-define kung ano ang prima facie evidence. Anyway, at this point, you should have known the definition of prima facie evidence. But, to give you a brief na idea about this is a much more solid na evidence when it comes to criminal cases. Kumbaga, sinabi sa prosecution, sabi ng korte, huwag na tayong maghanap ng probable cause lang. Hanapin nyo yung siguradong mananalo ang state. Bakit? Para hindi na tayo gumamit ng mga resources at masayang ang oras, panahon, pera, effort para ipaglaban yung mga kaso na meron lang probability. Doon tayo sa sigurado. Ano po yun? Para tumaas ang probabilities, tumaas ang success rate ng paglaban sa krimen, ang hinahanap na po prima facie evidence. Okay? Pagdating sa prosecution. So, babalikan din natin yan as we go along. But, let us continue. So, halimbawa, nakahanap ng prima facie evidence, we will then, or the case will then be continued, passed on to the court. Okay? So, sa court, sa atin, may karapatan tayong i-representa or may karapatan tayong ipaglaban ang ating sarili, ipagtanggol. We are a democratic country. And therefore, tayo ay binigyan ng opportunity gawin yun during trial. Okay? So, brief naman na introduction sa court. So, we have a lot of kind of courts, no? The highest being the Supreme Court, the highest court. We have the Court of Appeals, we have MTC, Municipal Trial Courts, RTC, Regional Trial Courts, and so on and so forth. So, doon po sa mga korte na yun, ginagawa ang trial, where you will be given the opportunity, to defend yourself. Okay? At sa criminal justice system po, ang quantum of proof. Okay? So, burahin na muna natin to. So, tayo sa probable cause na yan, prima facie evidence. Ito naman tayo. Quantum of proof. Ano yan? No. So, ang quantum of proof po is kung gaano kabigat dapat yung maging bakbakan sa korte, yung pagpapatunay ng katotohanan. Gaano kabigat dapat. Pero narinig nyo na to. The quantum of proof para sa mga criminal cases in the Philippines is
beyond reasonable doubt. Kaya napaka-importante yan. So kapag ka po ikaw ay pinag-ihinalaan gumawa ng krimen, pagdating sa korte, kailangan patunayan na ikaw nga talaga ang gumawa ng krimen and it is beyond, no, the evidences refers to beyond reasonable doubt. Ibig sabihin po, dapat walang kapagdududa na ikaw ba talaga. If there is doubt, malaki yung chance ang ma-acquit or ma-dismiss yung kaso. So, kailangan beyond reasonable doubt. Ganon kahalaga ang paghahanap ng ebidensya. Kaya pag-establish ng katotohanan. Dapat sapat ang ebidensya para walang kaduda-duda, no, na siya ba talaga yan. Magbigay tayo ng halimbawa. Malibawa, gusto mong kasuhan yung isang tao. Sinasabi mo na siya ang bumaril sa ganito, ganyan. Sa isa pang tao, halimbawa. Pero, hindi mo siya nakita sa akto na ginawa yun. No, nakita mo lang, nakatumba na yun. Tapos nakita mo na siya nandun. Hawak niya yung baril. Sa ilang segundo, marami nang pwedeng mangyari. Pwedeng may nag-abot ng baril sa kanya. No? Kapag hindi mo na-establish na siya talaga ang nagpaputok at siyang tuluyang bumaril dito sa tinutukoy yung biktima, no, meron po tayong pagdududa na mabubuo. At hindi po yung papasok dito. And therefore, posible po siyang ma-dismiss or makalaya yung mga ganong klase kaso. Dapat beyond reasonable doubt. So, kaya dito pumapasok yung mga kahalagaan ng mga CCTVs kapag nakuha nila talaga sa akto and then meron pang mga testigo niya. So, doon po lumalakas ang ating ebidensya laban dun sa suspect. Okay. So, kung halimbawa sa korte, no, nasintensyahan ka, you are sentenced, you are given a verdict, ikaw po ay tutuloy sa corrections. Susunod na component or pillar sa corrections. Sa corrections, pwede ka pong, dito na po, ginugugol ang sentensya or this is where you serve your sentence. No? You can serve your sentence either in a jail, specifically BJMP, those that are under BJMP. Pwede rin naman provincial jail. Pwede rin po sa mga correction facilities. Now, as we go along, again, i-define naman po natin ang difference ng dalawang yan from sa kanilang isa't isa. No? And meron din naman po mga kondisyon na kung saan yung mga nasintensyahan is ginugugol ang kanilang sentence outside of these correction facilities. Ang tawag po dun sa mga yon is non-institutional. Non-institutional. Okay? Dito po papasok ang probation, parole, yan. Diyan pumapasok yung mga yun. Isa-isahin din po natin yun. For now, we will be looking at this from the general perspective lang talaga. So nahuli ka na, nakahanap ng prima facie evidence, yung kanina diniscuss natin, and then nakatuloy ng korte, no? Nag-trial na sa korte, napatunayan ng nagkaroon ng beyond reasonable doubt ng proof, didiretso ka dito, nasintensyahan ka na sa corrections, either sa jail o sa corrections. And kapag natapos mo na po ang iyong sintensya, saan ka naman talaga babalik? Sa community. You will be reverted to the community or you will return to the community. So, dyan at dyan po mapupunta sa community. No? Unless otherwise you are sentenced to life imprisonment. No? In the Philippines, we do not have that penalty. So, ganyan po kahalaga ang community. So, actually, meron pong purpose si community sa bawat step along the way. Ano yon? So, community, first and foremost, law enforcement. Kapag we as a community, we did better to ourselves, we did the best we can para pigilan ang krimen
or we participated in these following agencies or law enforcements or law enforcers rather, sa pagpupugsa ng krimen, there will be no one or no crime to speak of. And then, walang makakasalamuha si prosecution. And then, sa court, no? Walang pupunta dyan sa mga yan. No, but, kapag sa corrections, pag tapos naman to, pag galing naman sa corrections, babalik naman sila sa community. However, eto na naman, may responsibilidad naman ng community. Ano yun? Yung mga galing sa corrections ng mga individuals, no, dapat pagbalik sa community, bukod sa sila, dapat nagbago na sila, yung community din po, dapat gumagawa tayo ng mga hakbang para matulungan sila sa pagbabagong nais nilang makamtan. No? The goal of them changing should be participated by the community. No? Whether we like it or not. As a community, we should, that is our responsibility. So, yan pa lamang po ang general view when it comes to the Philippine criminal justice system. Of course, any questions will be entertained. And this is for the purpose of education. That would be all for now. Thank you.